Breaking news po tayo ngayon. Ayan. Ano ba yung breaking news natin? Nakakatawa yung breaking news na napahiya itong si Bongbong Marcos doon sa Russia. Kasi si BBM ngayon ay nasa Russia, no? Nakipagkita siya kay Vladimir Putin. May video akong ipapakita sa inyo kung saan itong si Bongbong Marcos ay napahiya dahil hindi siya marunong gumamit ng headset, no? Yung parang monitor ba, yung parang earphones, no? Parang uh, earset o anong tawag diyan, earset, earphones para mag-interpret doon sa kanilang dinidiscuss kasi syempre naman, no, magkaiba po tayo ng language, no? Because some of the Russian people, no, ay yung iba ay they have a hard time unawain yung English, no? Hindi kasi yan ang medium of instruction nila. Sa Pilipinas naman, kapag gumagamit sila ng Russian language, sila Vladimir Putin, ay automatic yan sa earphones mako-connect kung yung mako-convert na yan to interpret into English, okay? So nung ginamit na ni BBM yung earphones, tinawanan siya ni Vladimir Putin. Pinagtawanan siya kasi hindi siya marunong gumamit. Ang dami nga nagko-comment doon, sabi doon, puro ka lang kasi pasarap BBM. Pati paggamit ng earphones o earpiece, hindi ka marunong. Yan, mamaya, pag-usapan natin yan kasi issue yan eh. Para bang presidente ka ng Pilipinas, hindi ka marunong gumamit yan? How much more dito sa, sa pag-run ng ating bansa, di ba? Sa pagiging presidente. Mas lalo ka nang hindi marunong, di ba? Yan, pag-usapan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, like and share muna sa mga nanonood ngayon, okay? Breaking news kasi ito eh. Like and share para kakalat ito sa taong bayan at sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated pa kayo. Okay. So, ano bang uunahin natin? Uunahin muna natin itong video kung saan napahiya itong si Bongbong Marcos. Hindi marunong gumamit ng earphones. Heto ha. Tinawanan siya ni Vladimir Putin. Parang sinabi ni Vladimir Putin na ano ka ba? Presidente ka ba? Bakit hindi ka marunong sa mga ganito? How much more sa pag-run ng ating bansa? Di ba? Mas lalong palpa ka. Ito, tingnan ninyo, nakakahiya si BBM dito. Play. Grabe, nakakahiya. Tinawanan na siya. Yes. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Parang, kung, ispellingin ko yung mukha ni Vladimir Putin, ha? Kung ano yung nasa isip ni Vladimir Putin, ha? Ispellingin ko. Parang sinabi ni Vladimir Putin, talaga? Hindi ka marunong gumamit yan? Wala ba yan sa Pilipinas? Sobrang nakakahiya. Presidente ka ng Pilipinas, hindi ka marunong? Tingnan nyo ulit. Hindi siya marunong. Tinawanan siya. Tingnan yung mukha ni Vladimir. Ay nako. Alam niyo sa totoo lang, ang dami pong nagre-react dito eh. Nakita ko nga sa comment section, mga taong bayan. Sabi doon, we are not proud of BBM being there in Russia. Mantakin nyo. Ha? Napahiya. Napahiya. Kasi ikaw, bilang presidente ng Pilipinas, you are representing us Filipino. Diba? Sasabihin ng mga Russia, kasi dyan sa media ng Russia, no? Sasabihin yan, nanonood yung mga taong bayan dyan sa Russia, yung mga mga tao dyan, sasabihin, yan ba ang presidente ng Pilipinas? Hindi man lang marunong gumamit ng earphones? Kita ko dyan sa comment section, puro ka kasi pasarap eh. BBM, puro ka lang pasarap. Kaya pati paggamit ng earphones, hindi ka marunong. Nakakahiya ka. Yan po, nagtrending itong video na ito.
At heto po, no? Syempre, dahil dyan, ipinagtanggol ni Auntie Claire Castro itong kapalpakan ni BBM. Syempre naman dyan, walang ibang trabaho itong si Auntie Claire Castro kundi ipagtanggol itong bangag niyang amo. At pakinggan rin natin ang kanyang reaksyon sa statement ni Congressman Paulo Duterte. Okay, ito po, panoorin at pakinggan natin. Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. Kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Ang rason ni Auntie Claire na Pilipino raw, yan naman talaga ang mga dilawan eh. Yan, pinklawan dilawan, yan ang lagi nilang i-reason out na Pilipino yung nagrereklamo dyan sa EJK na yan. Kaya dapat na maparusahan si Duterte. Pero remember, Auntie Claire, hindi namin nakakalimutan. Ano ba ang sinabi ng bangag mong administrasyon, bangag mong amo? Di ba? Nag-promise pa si BBM na I don't recognize ICC. The Philippine government under the administration of Marcos will not recognize ICC. Kapag pupunta sila dito sa Pilipinas, no, they will not recognize in any way, shape, or form. Diba? Matatandaan mo yan, Auntie Claire? Sinabi pa nga ni BBM, I will say this 100 times. I will say this 100 times. The Philippines will not recognize ICC in any way, shape, or form. So ano na yun? Kinakain nyo na ngayon. Kinakain nyo na ngayon. Si Duterte, si Tatay Digong, yung former president of the Philippines na pinakamataas na rating sa nangyari sa kasaysayan ng bansa, hinuli ninyo, inaresto ninyo, kinulong ninyo gamit ang ICC. Na di umano, sabi ng mga 18 ex-Marines, binayaran ninyo. Okay? Ngayon, ang sunod, si Bato. Si Bato pilit na nagtatago dahil ayaw ni Bato sumunod sa mga dayuhan o sa ICC ng batas ng ICC. Kasi walang karapatan o jurisdiksyon ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin namin, kaming mga DDS ay tama lang yung ginagawa ni Senator Bato de la Rosa na ayaw niyang sumunod sa ICC. Pero kung ang usapin ay arestuhin siya ng gobyernong Pilipinas, batas ng Pilipinas, walang problema si Bato. Magpapa-aresto siya. Okay? Tapos, ngayon naman, plano ng Administrasyong Marcos, na ang susunod na arestuhin ninyo ay si Senator Bongo. Gamit ang ICC. Na ang paniwala ni Congressman Paulo and the rest of the supporters ng Tatay Digong ay wine-weaponize ninyo itong ICC para lang to silence your enemy. Di ba nakakahiya? Di ba? Promise pa kayo noon na walang karapatan ang ICC, pero ngayon, yun pala yung ginagamit ninyo sa mga kalaban ninyo. Sobrang nakakahiya. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na Let me correct you, Auntie Claire. Yes, naganap itong kayong mga nag-claim na merong AJK, which is gawa-gawa ng mga kalaban ng mga Duterte na merong AJK. Yes, panahon po ito na miyembro pa tayo ng ICC. Ang tanong, noong nagsampa na ng kaso itong mga kalaban ni Duterte, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Yan ang mali ninyo. Lagi yan binabanggit at ini-explain ng mga magagaling na mga lawyers at mga political analysts at mga legal experts. Doon kayo sablay. Kasi po, nagsampa sina Trillanes at ilang mga kalaban sa kalaban ni Duterte nung panahon na hindi na tayo miyembro
ng ICC. Okay? Yan ang mali ninyo. So walang karapatan ang ICC na mangingimasok dito sa issue na ito. Walang karapatan sila kay Duterte. Di ba? Kahit they claim na nangyari ang AJK sa panahon na miyembro pa tayo, wala kayong proof. Wala nga kayong sapat na ebidensya. Hindi nga kayo makapagbigay ng concrete evidence. Kinulong nyo si Duterte, ang nakakatawa doon, pagdating doon sa ICC, ginagather pa yung evidence. Nakakatawa naman. Tingnan niyo yung mga prosecutors. Give us time para ikalap muna namin yung mga witnesses at mga ebidensya namin. Kinulong na nyo na yung tao, tapos wala pa kayong ebidensya, naghahanap pa lang kayo. That is so unfair on the part of Tatay Digong. Tugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Hindi Claire, mali ka. Nagagalit ang kapwa Pilipino dahil rin sa mga ginagawa ni BBM. Huwag niyong pagbibintangan yung mga Duterte o si Kung Paulo Pulong Duterte. Nagagalit ang taong bayan mismo dahil sa inyo, yung bangag mong Pangulo. Yan ang katotohanan. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Okay po. Punta naman tayo dito sa issue ni Ping Lacson na bumabanat ngayon kay Cayetano. Okay? Sabi ni Ping Lacson, binalita ito ng GMA News. Siyempre, yung GMA, bias rin ito eh. Siyempre, yung pinakikinggan ng mga GMA network ay yung mga kampi nila, di ba? Sabi ni Ping Lacson, tinatayang 700 million na pondo ng Senado na sayang sa ilalim ng halos isang buwan na pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, ayon kay Senator Ping Lacson. Ibig sabihin, sa halos 1 month, no, na pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano, sinisisi, biniblame ngayon si Alan Peter Cayetano na nasayang raw yung 700 million. Nag-iingay si Lacson sa 700 million. Yan, binasa ko yung comment, sabi ng taong bayan. Nag-iingay ka ngayon sa 700 million, pero tahimik ka sa trilyon-trilyon na flood control scandal, flood control corruption. Tahimik ka, Pinky. Bakit ka ganyan, Pinky? Sa 700 million, sinisisi ninyo, pinagbibintangan nyo na naman sa 700 million na walang ginagawa si Senator Alan Peter Cayetano, kung ano-anong bintang ninyo dito sa 700 million, na parang hindi naman ito totoo, ang ingay-ingay niyo, di ba? Ang ingay-ingay nyo, tahol kayo ng tahol para mga aso. Pero sa flood control, na trilyon-trilyon, ang nawawala, ang winawaldas ng taong bayan, tahimik kayo. Yan ang problema sa atin. Yan ang problema. Yan ang galawang Pinky. Pinky Lacson. Yan ang galawang Pinky Lacson. Mahilig manturo. Pero wala namang bayag sa flood control. Nakakahiya kang Pinky ka. Totoo yan. Kaya pinagtatawanan ka ngayon ng taong bayan sa mga statement mong ganyan. Okay? Sa mga statement mong ganyan, pinagtatawanan ka ngayon ng taong bayan. Sabi ng taong bayan, wala ka palang bayag eh. Mahilig ka lang mambanat sa ibang mga senador, pero 700 million, ingay mo, pero doon sa trilyon-trilyon, tahimik ka ngayon. Gago ka, Ping Lacson. Yan. Mag-react kayo dyan patungkol sa Pinky na yan. Walang bayag. Ito, panoorin natin ang kanilang leader na si Win Gatchalian at magre-react tayo. Ito na yun. Ito na yung leader ngayon ng Senado. Itong sabi nila, Mongoloid raw. Bakit kaya sinabi siyang Mongoloid, no? Yan. Pakinggan ninyo at panoorin ninyo ito.
Una, sasabihin ko, tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So, in the next few weeks, ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, and other enforcement agencies. So in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings. Na basa na yung mga members ng committees, na elect na rin yung mga chairman at vice chairman ng committees, so they can already proceed with conducting a hearing para pagpasok natin tuloy-tuloy na yung mga discussions ng LEDAC bills and also other bills na priority measures ng ating mga senators. Yes, ma'am. Pwedeng tumalon na sa impeachment. Go ahead. Yeah. Okay na. Sige. Hello. Ayun. Sir, kahapon kasi sinabi ni Senator Ping na napag-usapan daw po ng majority na si Senator Cheese yung i-elect nyo, sir. How did you go about this decision? I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Siyempre, may reward si Cheese. Dahil sa pagbaliktad ni Cheese, may ano kaagad, may hahawakan namang committee si Cheese dyan. O kung anong committee ba yan o ano. Bigyan ng trabaho si Cheese kasi yan ang reward niya sa pagiging over the backod niya. Pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Pero sir, tama ba? You are okay if ever yun yung maging decision ng majority na si Senator Cheese ang mag-preside? So, pag-uusapan muna. Pag-uusapan. I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. Pag kayo, sir, you want to preside? We will discuss. No, we will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Ito yung naging answer. Kasi there are reports na parang yun yung naging usapan kay Senator Cheese kaya siya lumipat sa kampo po ninyo. Well, i-discuss namin as pag-uusapan niya ng mga senators. No? Again, I don't want to preempt the discussion, but we will have that discussion soon. Yung sa amendments ng impeachment rules, wala nang problema doon. Kahit was approved na tuloy doon sa 12 lang yung quorum na free question that test report. Walang question doon. No? Walang question doon. Kasi may quorum naman no? In fact, during that time, may quorum tayo and there's already established precedents na in the past, there are 8 instances wherein 12 senators lang ang determine ng quorum. Pero sir, yung sa session yung kahapon, yung mga election ng ng committee chairmanships, parang may mga inulit kayo doon dahil ba to Wala naman yung mga binanggit na pangalan na chairmanship were only manifestations kasi nag-elect na in the past tapos minanifest lang and then ang importante doon yung election ng mga members. Yun ang pinaka-importante. Hindi siya inulit dahil may 30 No, numbers. if you listen to the motion ni Senator Zubiri, it was a manifestation on the part of the chairman and then the members ang election. Sir, since may pending question before the Supreme Court, hindi kayo na mag-bother na later on kung magkaroon ng adverse ruling, will that affect? Wala naman TRO. If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala naman TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho. Pero I mean, in the, sir, na magkaroon ng decision ng Supreme Court, tapos the decision will affect the impeachment proceeding dahil nga based dun sa kung mag-iba kayo ng presiding officer based on that 12 member na. Wala naman. Tuloy-tuloy lang yung trabaho. No? Wala namang in-issue na TRO. Sir, good morning, sir. May discussion na kayo, initial discussion with the minority. Kahapon, minanifest na nila kung sino yung minority leader Yes. nila. Nakausap na po ba kayo? Nag-text man lang ba sa Well, minority may leader? mga nakausap ko yung mga pumunta kahapon, but in the next few days, we'll endeavor to talk to the different minority members. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan, bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yesterday. It gave me a chance to talk to them, to also
set the direction na mag-umpisa na ng trabaho. And in fact, yesterday, naging very lively yung debate doon sa anti-hospital detention bill. No? So, ganun yung mga discussion na gusto natin in the next few weeks. And then I had also conversations with Senator Lauren Legarda regarding yung ibang mga priority measures niya. Ang maganda rin na-appoint na 3 minority members as chairman. No? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate. And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Importante rin yan. As we all know, kailangan rin na yung mga government corporations accountable rin sa kanilang responsibilities. Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na nga 24 yung within the jurisdictional Well, my power. opinion, it's malinaw ang constitution, no? 3/4 of all members. So that's is 16. So in my opinion, we have to follow the constitution, no? And sorry, 2/3, correction. 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution diyan. Pero pag-uusapan nyo yan, sir. Is the Senate Impeachment Court open to probably a motion para ibaba ang threshold? Well, I cannot predict kung anong mga I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Sir, sorry, so segue lang ako sa the Senate was under attack. Kahapon ng DOJ nag-press con, sabi po ni Secretary Vida, the Senate was not under attack. Kayo po, ano ang I have to tingin read niyo the doon? final report, no? Ano ba yung context nung kanyang statement na yun? Alam ko very sensitive yung issue na yan, so I would read the final report. I'm not very sure kung yung statement na yan is out of a partial report or out of their discussion, but it's important for me na makita na yung final report. No? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila, no? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report, in fairness to OSAA, no? And in fairness to the people involved rin. Sir, up to what extent will the Senate cooperate with DOJ, with NBI? Kasi sabi po ng DOJ, papapanagutin yung mga tumulong daw kay Senator De La Rosa to escape the Senate. Ang pinaka-importante sa akin, dapat independent at impartial investigation. No? That's the most important. That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involve yung mga personal ng Senado. But having said that, it has to be impartial. No? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability. No? So we will exact accountability as well. But having said that, no, I need to read the final report para alam natin yung personalities involved. Sir, Cooperating. Yes, we will Sir, be cooperating. Pushing it further, sir, yung issue nung sa threshold. We understand, sir, na gusto nyo masunod yung sa Constitution. Pero, sir, kasi yung ngayon may issue ng warm bodies na available during the impeachment trial. So, are you in any way open to discussing, sir, na ibaba talaga yung threshold? Kasi, sorry, sir, pero may possibility pa kasi We cannot preempt kung anong sasabihin ng prosecution. We cannot also preempt kung anong sasabihin ng ibang mga senators. I can only state my opinion, no, on the matter. That even if lower yung number ng warm bodies, you will adhere to 2/3 of 24? Ako, at least my opinion, no. I don't know with the others. Hindi ko pa sila nakakausap on that matter, no. Sir, isa na lang. Sir, gaano kahalaga na makausap niyo sa Senator Alan Cayetano para sa inyong Senate presidency nuwig na siya yung pinalitan niyo at para sa mas united na Well, ginawa ko kahapon, I reached out to all of the members, including the minority members on the floor. Kinausap ko si Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Lauren Legarda, Senator Pia. We had a very long discussion. Si Senator Bongo, yesterday, kausap ko rin siya. And that's why nga na-elect siya kaagad as chairman of the Youth and Sports Committee, no? Because yun naman yung kanyang advocacy. So, yan naman ang gusto natin, no? Makabalik Buti naman hindi kayo namumulitika dyan na inassign nyo pa si Bongo. sa trabaho. And even si Senator Joel yesterday, very clear naman yung kanyang direction is to go back to work. In fact, siya yung pinaka-productive yesterday on the floor, no? Sponsoring bills, sponsoring resolutions, and yan talaga ang trabaho namin, no? We have to go back to our normal programming. You plan to reach out to Senator? Yes, I plan to reach out to all, no? To all. After I've talked to Senator Camille Villar yesterday, we talked also. Kaya rin na-appoint siya as chairman of the Government Corporations Committee, which is a very important committee dahil we're also
looking at implementing the optimization bill and kasama doon ang GOCCs. Yes, dadating rin tayo dyan. In fact, we will have an all-senator caucus before the impeachment. Sir, Hindi pa nagko-congratulate si Personally, wala pa. No? Wala pa naman. But yung mga ibang senators, like si Senator Lauren, nag-usap kami kahapon at maganda naman usapan namin. Wag na natin lagyan. Sen Win, may mga lilipat pa bang mga ibang senador papunta po sa majority? Sino-sino po kaya? I cannot preempt rin kung ano yung kanilang magiging desisyon. But one thing for sure, sa mga nakausap ko, even in the minority, they want to go back to work. No? And si Senator Camille Villar, isa siya sa mga gusto nang to buckle down to work. But sir, what do you make of the absence ng ilang minority senators kahapon sa session, sa special session? Sorry, galing ako gym eh. Yeah, nawaw. Hindi ako nakainom. Para mawala yung stress. Oo. What's the question again? Well, I don't want to put any meaning to that. Even before the special session, nanawagan tayo na dumalo yung ating mga kasamahan dahil marami tayong mga importanteng measures na pag-uusapan doon. I'm very happy yesterday na yung CA na-approve yung 85 na DFA personnel and 5 generals. In fact, yung 85 was pahabol yun.